Confident hope that one day God will raise us and transform our mortal bodies. On behalf of the management and staff of Monticello Eternal Gardens, we offer our utmost condolences to the family of our dear sister Mom Gertrudis Hosol. Shall we all stand for a short prayer? In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Dear God, you are our Creator. You are the author of life. Life is a precious gift. We come today to commemorate and honor a life that is precious to us. As we mourn this life that is no longer with us, we are aching from a void that has been created in our hearts. We lift up our sadness and grief to you. Lord, we ask that you would comfort us in our pain and bring us an abundance of your gentle healing mercies. In Jesus' name we pray. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. At this juncture, may I request Sir Alex Hosol to speak in behalf of the Hosol family. May buntag sa tanan. Buntag diha ni Kristo. Paglaom o in behalf sa pamilyang Hosol, pasalamat kami sa akong gipasalamatan tibok na ko pamilya, wala support mga anak, mga apo, kung igsoon si Delia, doon rami ka igsoon gikan sa malita ako ning gisundo tong una ni namatay si mama og si Randy. Si mama doon na ni ka apat na ni ka higayon nga na-admit sa hospital since October. Pagawas niya, balik na po siya admit for another 1 month. Doha ka simana sa ICU. Pagawas na mo after 1 month, admit na po siya. After one week lang nga nagawas sa hospital. Pagawas na mo, mga 5 bulan, balik na po siya. So ganing edad-edara na, nagluno na yun ang lawas sa tao, managta na Diyos siya pagabos panahon. Ako lang, salamat pa ko sa mga parinting na nakaroon dire, parinting Hosol o Mama Kutaw. Wala dyan nakatambong pamilya, mga relatives gikan sa Kidapawan, Tagum, Davao, uban pa. Si Mary Rose to sa Apayaw, wala ka anhidiri. Wala bigay-expect sa natabo ka mama, kay kalit lang na uli naman tato siya. Kalit na po siya atake balik. Kung may magdahom gani nga may namatay ang lawas. Salamat po ko ni Pastor Tan, among spiritual leader or guide, nag-guide ka namo o Pastora Glory sa Glorious Fellowship Church. Salamat po ko sa St. Peter o sa Monticello. Ako lang mensahe nga tos pamilya nga si mama pahulay naman dyan siya, di na to ikaguol tungod kay sayot ko si mama nalipay na karon, nanay family reunion na itabo dito sa langit tungod kay naghulat akong papa dito, gimingaw na siya. Nanapod akong lolo o lola dito nga yung ginikanan, ang yang igsuon put nga si Sita o si Melo do tulo na sa igsuon, kompleto na sila dito.
nanay family reunion dito sa langit. Ako lang awag sa pamilya nga himuon natong modelo si Lola Perry, si Mama walay dili kabalo masuko, kanunay kalma, walay libog, walay gikabiklan, wala siya bitterness, di siya gusto og kalaban, wa siya kaaway, wa siya gibagut-butan. Ang iya lang nga makaserbisyo, makatabang sa pamilya, manlaba, himo namang manlaba ni himo na ning labandera sa balay kay siya manggoy mag-offer og panlaba para sa pamilya. Di na siya magyaw-yaw. Ang kunon tanang trabaho. Ibuhi mi niya sa unang panahon po nga sa gagmay pa mi nga nalabada po ni siya, nagtindas palingki para makasuporta sa mga maling himuon na tong modelo si Mama, himuon na tong example nga na kaniya ang pagpasinsya, na kaniya ang mapaubusanon nga wala na mo masundog ba kaya kami kinaiya mga anak ako, labi na ako tagsara masuko, pero kung masuko one time pot init ulo isa sa na pamulong wala na sa kinaya ni Mama. Manay nga akong awag na to sa pamilya nga kamo na naman mo taksa-taksa ka mga pamilya, sundugan ninyo inyong lula na dili ta mukalma ta, dili ta padala sa emosyon sa atong bakba, sa atong kinaiya tungod kay bakba jud isahay ang dila mao joy pagka na to sa makatambog na to sa kalayo sa impyerno. Maning nay dako mensahe ang Ginoo sa atoa, naitabo ni Mama, nay purpose kani ang nahimo pang kining nahimo pang hinungdan nga kung kanima lang ang hinungdan nga kita makadungog sa pulong sa pagkikistorya nato sa Ginoo aton dawaton tungod kay sa unang panahon puno ta sa busy sa kalibutan, busy sa panginabuhi. Nay mga time si Mama mapabayaan lang dito sa balay nga di kini matagad na mo kayo kay busy lakaw diri lakaw dito, ya nara sa magigda kay bedridden na. Bisan pag 100 ka alusol dili makatukbang sa usa ka Gertrudes Bosol. Kay ang personal touch dili kabayran sa kwarta o unsa pay mga pag-amuman nimo, kay ang ginikanan gikan sa gamay pa. Grabe ang iyang pag-atimana sa kilid ang bata. Pero pag abot sa mga bata dagko na, di na gani mo tapad sa ginikanan. Pero di man po magmahay si Mama, bisan namin mga kabisihon ang mga apo ni participate sa pag-atiman niya. Wala po na mo siya pabayai sa mga pangnanglanon. Og labi na si Delia akong igsuon nga duha na mi kabuok og si Randy nga madyo ng atiman po nagbantay dito sa hospital for 1 month. Pag ambubag so sa sobra 24 oras hantod nga nakabsan jud sa kinabuhi si Mama. Amo na itugyan ang kalag ni Mama ngadto sa Ginoo uban sa iyang pamilya og labaw sa tanan nga magmalipayon na siya karon dito sa langit uban sa atong Ginoo. Mao na to, daghang salamat og maayong hapon. Thank you, Sir Alex. We shall now proceed to the final commendation. May I call on Brother Richard for the blessings of the coffin and the grave.
wala daw siya konsiderar na ang iyang anak mamatay, apan ang iyang gikonsiderar na ang iyang anak pauli sa tinuod nga panimalay. Si Nanay Gertrudis ni pauli sa panimalay nga wala nay kasakit, wala nay katigulangon, o kaduna nay lunlon kalipay nga iyahang masinati dito. Kini nagapahinumdum kanato nga wa tay madala ning kalibutanan. Bisan pa sa panahon nga kita i-quarantine, kita nato nga way bili ang mga gwapong sinina, mga mahal nga mga pahumot kay wa naman kay pahumutan kay social distancing man. Way bili ang ubang mga butang sa kalibutan nga gikabisihan sa mga tao, o nagpahinumdum ang Dios nga ang pinaka-importante mao ang kasing-kasing nga kahibalo mo acknowledge sa Creator, sa maoy naghimo nga hikanato o sa mga butang na atay katagbawan sa kasing-kasing. Ingon ang unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 6, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out. Having food and clothing, we shall be content, because this is the will of God sa atong mga kinabuhi. Sukad pa sa una, walay solusyon ang kamatayon. Daghanag mga pamaagi aron likayan ang kamatayon, apan 100% mamatay lang yun gihapon ang tao. Bisang daghanag mga tambal, daghanag mga scientists ang Google sa panahon ug sa mga bahandi aron sa pagdiskubre, sa pagsulbad sa kamatayon, apan wala. Apan gi takda naman gud kini sa Biblia na ang kabayaran sa kasalanan mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios kinabuhi sa walay katapusan. So duha ka butang ang ato ang masinati. Kabayaran sa kasalanan kay makasalanan man tang tanan, o ang ikaduha ang gasa sa Dios nga kinabuhi nga walay katapusan. Kining kabayaran sa kasalanan sigurado ni alang kanato kay kitang tanan ipanganak man nga makasalanan. Kinahimo kinahanglan tudluan ang tawo nga masuko gid siya kay gipanganak ta sa sala. Kinahimo kinahanglan tudluan ang bata nga mangaway gid siya tungod kay gipanganak ta nga makasalanan mao gipamana kanato sa ato ang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Mao kana ang pagpresentar sa Biblia. So ang kamatayon sigurado alang sa tanang mga tawo. Apan ingon ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, dili lang kana kung sigurado kanato ang kamatayon, dili tanang tawo sigurado ang kinabuhi nga walay katapusan. Nganuman ingon ang Roma 6:23, this is the gift of God through Jesus Christ. So kinahanglan daw nga atong dawaton ang kinabuhi nga walay katapusan. So duha ang mahimong sigurado nga na kanimo, sigurado tang tanan alang sa kamatayon tungod kay madunot lamang kining lawasa. Apan kung ikaw na ay relasyon nga na sa atong buhi nga Dios, imong gi-acknowledge nga ikaw makasasala, ug imong gidawat ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo, na siya namatay aron ikaw makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. So aduna kay ikaduha nga kasiguruhan. Ang una, sigurado nga kitang tanan mubiya nining kalibutana, apan kung nadawat nimo si Kristo, sigurado usab ka na makadawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang gituuhan sa pagka-Kristohanon. Mao kini ang atong gituuhan sa Biblia. Mao kini ang sulod, mao kini ang content sa atong ginatawag nga pagtuo. Brad, na ba kay pagtuo? Binato sa una ang atong pagtuo, atong relihiyon, no? Katoliko man ko, protestante man ko, born again man ko, ingani dili na maoy content sa atong pagtuo. Ang tinuod nga content sa atong pagtuo nga mao nadawat nato ang kinabuhi ni Kristo sa atong mga kasing-kasing. Sa man na Pastor Dam, nadawat ang iyang kinabuhi. Sa pagdawat sa kinabuhi ni Kristo, makita siya ang atong mga daang kinaiya makambyuhan sa bag-ong kinabuhi samtang naapata niining kalibutanan. Apaningon ang John chapter 10 verse 10. The devil comes to destroy.
but I come that you may have life. Kita ba ninyo? Ang mga panghitabo karon, buhat sa kaaway to destroy your relationship to God. Nga naman, gusto sa kaaway nga ang kasiguruhan nimo kamatayon ra gyud. Dili gusto sa yawa na ang imuhang kasiguruhan kinabuhi nga walay katapusan. Ginaunsa man pagguba sa kaaway ang kinabuhi nga walay katapusan, pinaagi sa pag-abisi sa imuhang pangunahuna sa mga butang, yutan-on, kalibutanon, ug dili na ka makahuna-huna sa butang langitnon. Unsa man ang pangunahuna sa tawo karon? Yutan-on ba or langitnon? Tanawon nimo igsuon, yutan-on. Ano man? Tanang kabisuhon naa sa kalibutan, wala na'y paghinumdom nga na sa atong buhi nga Dios. Bisan gani gi-kwarantina ang pangunahuna na alang gihapon sa kalibutan, dili sa pagbasa sa pulong sa Dios ug dili panahon sa pakigugmaay sa isag-isa sa sulod sa atong pamilya. Karon sa quarantine period nato mga kaigsunan, kinahanglan nga ang pagka-iglesia ginatudlo sa Dios kanato nga ang church dili building, dili relationship, dili relihiyon, nga ang church mao ang pagkinabuhi sa kinabuhi sa Dios. Bisag naa lang ta sa atong balay, tawagon nato atong mga pamilya, mag-ampo ta, mag-awit ta ug mag-alagad ta nga kaniya, church na naman kay ang church kita man nga sa diin gipuy-an sa kinabuhi nga walay katapusan nga gihatag sa Dios alang kanato. Challenge ni, wala pa nahitabo sukad sa history na sa diin nagsarado ang simbahan. Nagsarado ang mall, nagsarado ang mga establishment, pero kining magsarado ang simbahan mga kaigsunan, abi nila naguba na ang church. Pero dili ingon ang Biblia, no weapons, the gates of hell shall not prevail against it. Matthew chapter 16 verse 26. Di daw makaagwanta og atake ang kaaway sa ginatawag nato simbahan, church. Abi nato ang simbahan nagsarado na, wala. Hangtod nga naa ka, padayon nga nagalagad nga na kaniya. Hangtod nga naa ka, kahibalo mo tigom sa imuhang pamilya. Ingon sa Matthew igsoon, 2 or 3 that gathered in my name, I am in their midst. Maunay church, dili religion. Ginaguba ginaguba karon sa Ginoo ang konsepto sa relihiyon, ang konsepto sa mga denominasyon, ang konsepto sa mga doktrina, ug iyang ginaplastar kanato ang konsepto sa relasyon nga na kaniya, nga kahibalo kita maghunahuna sa mga butang langitnon, labaw kaysa mga butang yutan-on. Ang ana ang ginahimo nato, moabot ang time na kita sama ni Nanay Gertrudis, nga dadon usab kita sa atong mga lugnanan, apan di kita mahadlok sa kamatayon nga naman, ingon ang Biblia na ay gasa sa pagkabanhaw, na ay gasa sa kinabuhi nga way katapusan, nga nadawat ang matag tawo nga nangalagad ug naay relasyon nga na kaniya. Mao bitaw kung wa kay relasyon sa atong buhi nga Dios, yamot ka nga tawo. Kung wa kay relasyon nga na kaniya, ingnon ta mo, sigurado man ko mamatay, sigurado pud ka mamatay, apan wa kay kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang imuhang pilion, daghang mga tawo karon gipangandaman ang ilahang kamatayon, apan dili sila andam sa paghukom. Ingon ang Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, and after death he will face judgment. Duha, siya mamatay ug siya moatubang sa hukom. Ang mga tawo karon gipangandaman ang kamatayon. Naana sila'y St. Peter, naana sila'y Monticello, naana sila'y sa pay mga insurance sa kamatayon, naana sila'y sa pay mga insurance sa kamatayon. Andam na ang ilahang kamatayon, plastada na ang ilahang kamatayon. Apan dili pa plastada ang ilahang pag-atubang sa hukom. Pero ingon ang Biblia, duha ang sigurado mahitabo kanato. It is appointed unto man once to die, and after death he will face judgment. Asay mas maayo nga ikaw andam sa adlaw sa hukom o ikaw andam sa kamatayon? Bahalag di ko andam sa kamatayon, bahalag ilubong nako dinha sa kilid sa among balay, bahalag isulod nako sa drum, butang og simento ug ipaanod nganha sa tubig.
Why problema? Basta sigurado ang akong kinabuhi sa kinabuhi nga way katapusan sa pag-atubang sa hukom sa atong buhi nga Dios. Kay bisan pag naugdaw ang akong lawas sa abu o gilabay nga na sa tubig, ingon ang Biblia mga kaigsuunan, pagatigumon niya kining mga abu aron ako makadawat sa pagkabanhaw sa dihang siya mubalik ug iya kong pagabanhawon. Pero baliktad ang pangunahuna sa mga tao. Andam sila, nangandam sa kamatayon, apan wala nangandam sa adlaw nga paghukom, nganha sa pag-atubang sa pagpangalagat sa atong buhi nga Dios. Mao nga pagpahinumdum kani alang kanato aron kita mobalik nganha sa pagpangita sa Dios sa atong kinabuhi ug sa atong mga kaugalingong pamilya. Manindog kitang tanan samtang atong ikumitar ang lawas ni Nanay Gertrudis nganha sa atong buhi nga Dios. Ingon ang Revelation chapter 1 verse 17. Fear not, I am the first and the last. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Nanay Gertrudis Husol is not here. She stands now in the presence of the Lord, the same Jesus who said to the dying man on the cross, "Today you shall be with me in paradise." Ang lawas nga naa nakit-an kanato, maulang ang yutanong lawas nga sa diin nakauban nato sa pipila ka mga tuig nga gi-enjoy sa pamilya. Reverently we commit that house to the grave. Ang patayng lawas ni Nanay Gertrudis atong ikumitar nganha sa lubnganan. Kay ang Dios nga naghatag niini nagahulat ni anang adlaw nga sa diin ang spiritu ug lawas mahiusa nganha sa pagkabanhaw nganha sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Atong iduko ang atong mga ulo nganha sa mga pag-ampo sa kumitaw. Heavenly Father, we thank you this day for your precious, eternal, and unchanging word. In the midst of our natural sorrow, we thank you for your comfort and grace. In the face of death, we thank you for your gift of eternal life. In the face of separation, we thank you for your eternal reunion we so eagerly anticipate. We thank you for Nanay Gertrudis' life here on earth, and we recognize that the body that lies before us is not anymore this, but rather the house in which she lived. We acknowledge that Nanay Gertrudis is now rejoicing, even now in your presence, enjoying the blessings of heaven. Father, we commit her body to the earth, from which our bodies were originally created, and we rejoice in the fact that her spirit is even now with you. We anticipate the day when spirit and body shall be reunited again at the coming of the Lord, and we find great comfort in knowing that we shall forever be together with the Lord. We thank you, Father, that in the days, in the weeks and months to come, these realities and the abiding presence of your Spirit will specially strengthen and sustain and comfort Nanay Gertrudis, family, and friends. Dahil sa alabok ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. At we will sprinkle iniyahang sa anointing oil na nagapahinumdum ka nato. Ang oil nagarepresenta sa presensya sa atong buhi nga Dios. Nagapahinumdum ka nato nga bisan sa kamatayon dili kita iyahan sa Dios. Ang Biblia, neither death nor life would separate us from the love of God which is in Christ Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Lord, ang imuhang kinabuhi, dili mo biya kay Nanay Gertrudis, kay imo siyang itagaan sa gasa sa kinabuhi na walay katapusan. Let's come to the Lord in benediction. May the God of peace, through the blood of our Lord Jesus Christ, of the eternal covenant, brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good, doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory forever
and ever ang tanan moingon og amen. Maayong hapon kanatong tanan ug ato nang nakomitar ang lawas ni Nanay Gertrudis. Thank you, Brother Richard. Please be seated. Let us now proceed to the final viewing. Please form a single line to the left according to the following order. Neighbors, friends, relatives, and immediate family. Again, please form a single line to the left according to the following order. Neighbors, friends, relatives, and immediate family. The hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior, glad to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art. And when I think of God the Son that sparing, sent him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the fool say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Galing gamit tayo.